Okay. Pasok. Sa patutukan. Mga kabunyog, mga kababayan, welcome. Welcome po sa isa na namang episode ng ating pong Kape at Kwentuhan. Mga kabunyog, mga kababayan, ito po, marami na itong mga rason. Bakit dapat i-reconsider ng Korte Suprema ang naging desisyon nito tungkol sa impeachment ni Sara? Yan. Iisa-isahin natin. Alam naman natin na nagpasya na, inanunsyo na ng Kamara na mag-file sila ng motion for reconsideration. Hindi naman po bawal yon. MR. Ibig sabihin ng MR, yan ay motion para yung naging desisyon ng Korte Suprema na sa tingin mo ay dapat na i-review uli, repasuhin, i-reconsider. Kasi pwedeng may mga bagay, may mga argumento, may mga detalye, may mga impormasyon na hindi nakita ng Korte Suprema sa kanilang pagdidesisyon na pwedeng tingnan nila. Para pag nakita nila ito, ay pwedeng magbabago sila ng kanilang desisyon. Mga kabunyog, mga kababayan, yan ang ibig sabihin ng MR. Hindi lang pwede ang reconsideration kung ang mga argumentong gagamitin mo ay dati na rin lang naman na mga argumento. Sa amin, sa mga abogado, kapag nag-file ka ng motion for reconsideration, tapos ang sasabihin mong mga rason ay pareho na rin ang mga dati mong sinasabi, ay ano na yan, ang tawag dyan, rehash. Kaya kung rehash yan, i-deny ang motion for reconsideration mo. Yung dating desisyon pa rin ang i-uphold ng Korte Suprema niyan. Pero itong mga sasabihin natin, itong mga rason na sasabihin natin ngayon, ay hindi ito rehash. Ibig sabihin, hindi ito mga dating argumento, ito'y mga bago. Ito'y mga bago. Ito'y mga bagay na wala doon sa mga dating argumento. Ano halimbawa? Ano halimbawa yung mga rason na yan? Unahin natin. Ang una, yung punto ni retired Senior Associate Justice Carpio at ng grupong Isang Bayan. Napaka-importante nung nung point nila ng Isang Bayan. Ano ba yung sinabi ng Isang Bayan? Nakita ko yan. Alam niyo kung anong sabi ng Isang Bayan? Ganito. Nakita ko yan. Sabi kasi, sa desisyon ng Korte Suprema na sinulat ni Senior Associate Justice Leonin, ang sabi ni Leonin, na-violate yung one-year bar rule. Yun ang una kasing yan yung pinakaunang dahilan na sinabi ng desisyon ng Korte Suprema na sinulat ni Senior Associate Justice Marvic Leonin. Ang sabi ng Korte Suprema, yung tatlong impeachment complaints, Impeachment Complaint 1 na final December 2, Impeachment Complaint 2 na final December 4, Impeachment Complaint 3 na final December 19. Yung tatlong impeachment complaints, ayon sa Korte Suprema, na-dismiss na ito na-dismiss, in-archive. At pagkatapos itong i-archive, ay saka nag-adapt ng bagong impeachment complaint, yung fourth impeachment complaint. Therefore, itong second impeachment complaint ay nag-violate na ng one-year bar rule. Why? Kasi na-dismiss na na-archive na itong tatlong impeachment complaints. After na i-archive ito, dapat hindi na muna nag-file ng bagong impeachment complaint kasi bawal yan sa one-year bar rule. Pero ganito naman ang sabi ng Isang Bayan. Noong February 5, 2025, based on House records, supported ng House records, may tatlong impeachment complaints. Ang nangyari doon sa tatlong impeachment complaints, hindi yon ang dinisisyonan ng Kamara. May inintroduce na pang-apat na impeachment complaints noong February 5. At yung pang-apat na impeachment complaints, yan na yung inaprubahan. Yung, kumbaga, pumili doon sa apat kung alin. Ang napili ay yung pang-apat. So, inadapt na yung pang-apat. Pagka-adapt nung yung pang-apat na impeachment complaint, bilang yan na yung gagamiting impeachment complaint, nag-motion naman na itong tatlong impeachment complaints ay i-archive na. So, ibig sabihin, yung pag-archive or pag-dismiss ng tatlong impeachment complaints, nahuli na yon or after na yon nang maipasa na yung fourth impeachment complaints. It's the other way around sa sinabi ng Korte Suprema. Kasi ang sabi ng Korte Suprema, nauna munang in-archive yung tatlong impeachment complaints, saka final yung pang-apat na impeachment complaint. Hindi ganon. Ang ginawa ng Korte Suprema, supported ng House of Representatives, inaprubahan muna ang fourth impeachment complaint at nang naaprubahan na ito, nag-motion na yung tatlong impeachment complaints ay i-archive na. Therefore, hindi na violate ang one-year bar rule. Yan ang unang argumento. Matibay yon. Matibay yon. Pangalawang argumento, yung argumento ni Adolf Ascona, retired Associate Justice din ng Korte Suprema, constitutional law expert. Ano naman ang rason na sinabi niya para dapat i-reconsider ang desisyon ng Korte Suprema? Ang sabi ni
Sa mga di nakakaalam, si retired Justice Ascuna, siya yung sumulat mismo nung yung batas regarding dyan sa impeachment na yan, Mabsat. Siya mismo. Siya yung author. Ano, ni retired Associate Justice Ascuna, dalawa kasi ang dahilan na sinasite ng desisyon ng Korte Suprema. Ang una, na-violate ang one-year bar rule. Pangalawa, hindi nasunod ang due process ni Sara Duterte, na-deny ng due process, na-violate. So ngayon, bakit na-violate? Ang sabi kasi ng Korte Suprema, doon sa desisyon na sinulat ni Justice Leonin, dapat, una muna, ang dati kasing doctrine na sinusunod, yung Francisco case. Sa Francisco case, sinasabi na yung one year bar, yung one year bar rule, nagtitrigger yan kapag yung final na impeachment complaint ay nakarating sa Justice Committee. Pag hindi naman nakarating sa Justice Kung nakarating, ang problema hindi nga, attorney, di ba? Pinagpipilitan nila, agoy, nasilip tuloy. Justice Committee, hindi bibilangin yung one year bar rule. Ngayon, ang nangyari dito sa impeachment na ito, hindi naman nakarating sa Justice Committee. Tama. So, dahil hindi nakarating sa Justice Committee, dapat hindi nag-apply ang one-year bar rule. Kaya lang, ang paliwanag ni Justice Leonin sa sinulat niya, hindi. Bago, yon. Wala sa saligang batas yan, pero ginawa niya ng panibagong interpretation. Tsaka dagdag na requirement. Hindi naman nakarating sa Justice Committee, basta't na dismiss or na-terminate o kaya na-archive, mag-a-apply na ang one-year bar rule. Kung magayang paglilinaw na yan, bago yan eh. Sa aming mga abogado, ang tawag dyan, bago na naman na doktrin. Kung mayroong Francisco doctrine, ito, bago na naman ito. Kaya lang, itong bagong ito, hindi mo pa yan pwedeng gamitin sa case ni Sara. Exactly. Dapat mo munang gamitin. Kasi nga, kaka-introduce nyo pa lang ng isang araw. Di ba? Hindi naman talaga yan ang ginagamit. Kaya, nako po, nasilipan ng butas ang Supreme Court. Ibig sabihin, ano yan dapat yan maging guide or magiging gagamitin na yan, i-apply na yung doctrine na yan sa susunod na impeachment proceedings. Hindi dito sa impeachment na in-initiate na ito. Kasi hindi naman alam yan ng House of Representatives. Siyempre, susundin ng House of Representatives yung prevailing doctrine. Yan ang argumento ni Oops, narangan tayo, Mabsat. Wait lang. Retired Associate Justice Ascuna. Fair yan. Ganon din yung issue ng due process. Yung due process, mayroong sinabi si Justice Leonin na 7. Yun daw mga requirements na yun na 7, dapat sundin yun. Yung 7 requirements na yan, bago yan. Ibig sabihin, bagong doktrina naman yan. Hindi pa yan nalilinaw sa nakaraan. So, hindi pa dapat siya mag-apply ngayon. Dapat prospective ang application yan. Tama. So, pag ginamit mo yan, hindi mababayulate talaga yan kasi hindi naman alam yan ng House of Representatives. Ngayon lang yan lininaw ni Leonin sa sinulat niyang desisyon. So tama yung ganong argumento. So okay na. So ilan ang argumento o rason ang nasabi natin? Yung rason na sinabi ng isang bayan. Pangalawa, itong rason na sinabi ni Dolph Ascuna. Mabibigat ng mga argumento yan. Mabibigat ng argumento yan. Okay? Pangatlo, yung sinabi ni retired Chief Justice o former Chief Justice Panganiban. Sabi ni retired Chief Justice Artemio Panganiban, itong kasong ito o petisyon na ito, napaka-importante nito sa bansa. This is of transcendental importance to the nation. Hindi naman to simple. Dapat sana, bagamat hindi required, pero dapat sana, maganda sana, mahusay sana, na napakinggan yung side ng Congress, ng House, napakinggan yung side ni Sara. Kumbaga yung mga abogado ng mga parties ay dapat pinaharap sa oral arguments. Kumbaga, ang Korte Suprema naman sa mga ganong sitwasyon nagpapatawag ng oral arguments. In-example nga ni former Chief Justice Panganiban yung PhilHealth issue, pinag-anuhan yon, may oral arguments doon. Yung mga nagki-question doon sa PhilHealth ay nag-argue ng kanilang arguments. Yun naman gobyerno na nagdi-defend ng PhilHealth, nag-argue naman. Oral arguments yun. Kung yung sa PhilHealth nga ay nagkaroon ng oral argument, sana dito rin nagkaroon din. Para talagang napakinggan yung mga parties. Dito kasi wala eh. Hindi nagkaroon ng oral arguments. Nag-decide na lang talaga ang Korte Suprema based sa mga sinabmit na mga pleadings. Limited yon. Sabi ni former Chief Justice Ascuna, mas maganda sana kung nakita ng publiko, napakinggan ng publiko at narinig ng mga justices yung mga argumento. Hindi lang nag-rely doon sa pleadings. So yan
Yan mga kabunyog mga kababayan, ang mga arguments, yan yung mga rason na pwedeng magamit. Ano? Matitibay yun. Lalo na yung argument ng isang bayan o ni retired Senior Associate Justice Carpio. Mali yung facts na nakuha ng Korte Suprema. Yung ano yun may mga mali sa timeline ng Korte Suprema yung pagkasunod-sunod. Dahil mali yung pagkakasunod-sunod ng timeline, ano yun, material yun para sa pagdidesisyon. Yung pangalawa naman, tama, yung sinabi ni retired Associate Justice Ascona, wag na munang i-apply yung mga nilinaw ni Leonie na mga requisites, yung mga standards na sinet ni Leonie sa desisyon niya. Wag na munang i-apply yan ngayon sa present case. That should be applied prospectively. Wag dito. Wala ka magagawa, attorney. Hindi talaga i-apply yan prospectively. Kasi nga, syempre, pag ginawa nila yan, paano nila madidesisyonan yan? Paano nila malalaman na malapit na, ito na, pag hindi tayo gumalaw dito, paktay na, goy. Pero very obvious, no? Very obvious. Alam na naman natin ito. So again, tulad na nakita natin kanina, 11 doon sa mga nag-agree na unconstitutional yan yung ginawa ninyo. 11 mga appointees ng tatay niya, di ba? Ni Sara. Kaya nako po. In-apply mo yan ngayon, unfair yan. Saka, kung yung house naman, gumawa siya ng mga bagay based sa paniniwala nilang ito yung tama. Yes. Kasi ito pa yung doctrine ngayon, ito pa yung jurisprudence. Kasi yun yung sinusunod nila. Ever since, yun ang sinusunod nila na sample. Pero ngayon, yung bago na ini-introduce ni Leonen, dapat next year pa, no? Sa susunod. Hindi yung biglang meron silang i-introduce, hindi naman yan yung talagang sinusunod. Kumbaga, nag-introduce sila ng bago. Na dapat ganito, ganyan. Pero nag-react dyan, di ba? Ito nga si Associate Justice Ascuna na mismong gumawa ng batas na yan, yung tungkol sa impeachment. Ngayon, ang tawag dyan, Doctrine of Operative Fact. Ibig sabihin, operative fact. I-recognize na yan. Kasi ginawa nila yan dahil yan ang paniniwala nila na tama eh. Yan yung parang sige, bigyan ko kayo ng example. Halimbawang di ba, itong kaso ito nga pala, pinakamagandang halimbawa ito. Nakarating sa Korte Suprema yung pag-aresto kay Duterte. Nakarating sa Korte Suprema yung pag-arrest kay Duterte, pag-turnover sa ICC. Okay. Ngayon, halimbawang sabihin ng Korte Suprema, dapat kasi ganito ang ginawa. Mali yung ginawa nila Rimulya. Mali yung ginawa nila Torre. Dapat ganito ang ginawa. Okay? Ngayon, anong mangyayari? Anong mangyayari kung sabihin yan ng Korte Suprema? Wala na. Ibig sabihin yan, gagamitin yan sa susunod na. Ibig sabihin yan, gagamitin yan pag-aresto na kay Bato. Pero dito sa pag-aresto kay Duterte, hindi mo mabiblame ang si Rimulya, si Boying, at saka yung si Torre, kasi yan yung paniwala nilang tama eh. Yan yung Doctrine of Operative Fact. Ibig sabihin, kung nag-rely sila sa paniniwala nila, ito yung tamang batas, ito yon, i-recognize na yan, action nila na yan. Hindi mo na yan pwedeng i-invalidate. Nandyan na yan eh. Nangyari na yan. Ang tawag niyan, Doctrine of Operative Fact. Pero sa susunod, sa susunod, hindi na ganyan ang gagawin. Susundin na itong sinabi mo. Ganun yun. Tama yung argumento ng Doctrine of Operative Fact. Dapat, dito, yung ginawa ng House, ganito. Sabi ni Leonin, hindi dapat ang ginawa. Ganito dapat. Okay. Di sa susunod, yan na yung susundin. Pero sa ngayon, hindi illegal yung ginawa ng House. Hindi unconstitutional yun. Nakukuha nyo yung point, mga kabunyog, mga kababayan? Yes, ang doctrine na tinatawag doon, Doctrine of Operative Fact. Susundin mo na yun. Parang katulad din yan, may isang landmark case din kami, yung ginawa ni Gloria Arroyo noong 2005. Di ba, pumasok siya sa JMSU, Joint Maritime Seismic Undertaking. Pumasok sa joint exploration ng Pilipinas, China, at Vietnam. Question yan ng bayan muna ni Nery Colmenares. O ngayon, anong desisyon ng Korte Suprema? Unconstitutional, illegal yon. So anong gagawin mo? Lahat ng ginawa ba tungkol doon? Joint Maritime Seismic Undertaking? Ano na yon? Babaliwalain mo na yon? Hindi na, kasi nangyari na yun eh. Sa susunod, wag mo nang gagawin yon kasi mayroon ng paglilinaw ang Korte Suprema na mali yun. Yun ang ibig sabihin ng Doctrine of Operative Fact. Okay? Malinaw ba yung ganun? Ibig sabihin, mali ba yung ginawa ng House? Sabihin nating mali. Mali ba yung ginawa ng House? Dahil ganito ganito. Okay, sabihin na nating mali. Sabi ni Leonin, pero yung ginawa nila, tuloy na yan.
Kasi naniwala silang tama yun based sa mga jurisprudence na prevailing. Pero yung linilinaw ngayon, okay, next time, yan na yung magiging guide. Okay? Okay? Yan Alright. yung argument ni retired Associate Justice Ascona na kailangan gamitin yung doctrine of operative fact. I-recognize na yan. Yung susunod, saka na yan gamitin. Prospective ang application. Pag ginamit mo ngayon yung mga sinabi ni Leonin, unfair yan kasi ngayon lang naman lininaw yan eh. Okay diba? na? So, mga yung mga ganyang argumento. Okay? Yung mga argumento na yan ay hindi luma. Mahirap yung motion for reconsideration kapag ang argument mo ay rehash lang. Rehash. Hindi ito rehash. Ito ay mga bagong arguments na nakita after na ng desisyon ng Korte Suprema. Malinaw. Ito yung mga bago. So, ibig sabihin, matibay ang reconsideration. Sa katunayan, pag hindi na-reconsider ng Korte Suprema yung desisyon nila, nakakahiya. Nakakahiya pag hindi na-reconsider kasi matitibay at tama yung mga argumento eh. Nakukuha nyo mga kabunyog? Mahihirapan ang Korte Suprema dito kasi totoo yun at tama yung mga sinabi dito sa argumento ni Ascona sa Carpio. Matitibay yun, tama yun eh. Pag hindi kinonsider yan ng Korte Suprema, maninindigan pa rin sila sa previous na desisyon nila. Medyo nakakahiya yun. Sa totoo lang. Wala namang mali na sabihin ng Korte Suprema. Hindi namin nakita yung mga bagay na yan nang nag-decide kami dyan. So okay. Ang tanong, attorney, aamin kaya yung Supreme Court niyan? Isa pa, diba? What if hindi nila papakinggan yan? So, paano na? Ano nang gagawin ng taong bayan? Diba? Michael Pangan, ano sa tingin mo? Nako po, kasi galit talaga ang tao, mga kapsat. Aminin natin o hindi. Galit ang tao sa naging desisyon. Yung mga garapata, pili nila sila majority, pero galit. Ang daming galit po sa mga naging desisyon. So, yun na nga. So, abangan natin ang susunod na kabanata. Lalo na bukas, no? Magkakalaman kung sino ang bagong Senate President. Hindi yan paliligtasin nila Ping Lacson tsaka ni Soto. At lalong-lalo na si Riza, sigurado yan. Bukas, magsasalita yung mga yan. I-open nila yan, no? Tapos mag-vote na sila kung sino ang bagong Senate President. Ganun din sa House, kung sino magiging House of Representative. Si Romualdez pa rin ba? Nako po, magkakaalaman bukas. At syempre sa SONA ni Pangulo, yon ang abangan natin bukas, yung SONA. Alright? Sige, attorney, tapusin na natin to. Ano to? We grant the reconsideration of the decision. Yun ang magaling. Yun ang magaling na desisyon. Kumbaga, wala namang masama doon. Wala namang masama na i-reconsider ang desisyon ng Korte Suprema. Matirang matibay. Ang nagsasabi naman, tulad ni Marcoleta, sabi ni Marcoleta, wala nang pag-asa yung impeachment kasi 13 yung unanimous. Inaasahan mo ba magbabaliktad ng desisyon yung karamihan doon sa 13 na yon? Anyway, ang importante, na-raise yung ganyang mga arguments. Kasi hindi naman yan rehash eh. Pag sinabi mo kasing rehash, lumang argumento, ito bago ito. Bago ito. Kaya ayaw ko nang mag-touch doon sa iba pang mga argumento na luma na. Ito yung mga bago. Ito yung ilalagay, itong mga argumentong ito ang ilalagay sa motion for reconsideration. Sabi ng House, nag-anunsyo na ang House, magpa-file sila ng motion for reconsideration. So, dapat, seryosohin din ng Korte Suprema itong mga argumentong ito. Seryoso ito. Naka-file na yata sila, attorney, nung isang araw o kahapon. Nung isang araw, naka-file ata sila ng motion of reconsideration. Pagkatapos ng decision, naka-file ata sila kagad, nakahabol. Seryoso ito. Hindi na ito yung mga dating argumento. Ang mahirap kasi sa motion for reconsideration, pag wala ka namang bagong argumento, ang tawag doon rehash. Kapag rehash, mahirap mag-grant. Mahirap mag-grant. Okay? Alright. Sige mga kabunyog, mga kababayan. Salamat. So, anong masasabi natin sa motion for reconsideration? Matibay yan. At mas maganda sana magkaroon ng oral arguments talaga. Tama si former Chief Justice Panganiban. Mas maganda magkaroon muna ng oral arguments. Masyado kasing namadali yung desisyon eh. Hindi natin alam. Hindi natin alam bakit minadali. Bakit minadali? 'Yon. Ang pagpapakita na hindi ito minamadali kung pinakinggan muna sa pamamagitan ng oral arguments. Alam na this, attorney. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Yo, salamat, attorney. Thank you. O mag-last topic tayo, guys. Mag-last topic tayo. Para meron tayong maiwan mamayang gabi.